Hello, what's up guys? For today's video guys, mayroon akong ituturo sa inyo na training course dito sa Remotas. But before that, don't forget to like and subscribe to my channel para update tayo sa bagong upload guys. Medyo matagal-tagal na po akong hindi naka-upload ng video kasi nasira itong gamit ko, ng laptop ko. Kaya ngayon, mayroon akong ituturo sa inyo about sa Remotas kasi marami kasi nag-comment. So, proceed na tayo sa laptop guys. Dito ako nag-ano sa Remotas, sign up for Remotas. Mayroon silang agree of the terms of service. So, scroll down nyo lang yan para ma-check natin yung agree to the terms of service. Scroll down nyo yan taman hanggang sa baba. After that, i-check niyo yung box. Then, continue with Google. I-click nyo continue with Google para maka-sign up. Para maka-sign in tayo sa ating account. So, mayroon na pong account. Itong account na to, matagal ko na itong hindi ginagamit. So, ngayon, subukan kong gamitin para mabigyan tayo ng task dito sa application na dito sa website nito. So, ilagay nyo lang yung Gmail account nyo at saka yung password. After that, mayroon silang two-step verification dun sa mobile phone. So, ano mo yun dun sa cellphone. So, ito guys, ito yung account. So, naka-earn ako nito last year. Konti lang, $0.01. Punta tayo dito sa, medyo mahina yung net natin dito sa task log. So, task log, wala pa tayong task dito. Kasi, nasira kasi yung laptop ko. Kaya, ngayon ko lang ito na-continue. Kaya, itong isang account ko to. Hindi, matagal ko na itong hindi ginagamit. So, dito tayo sa onboarding. So, sa onboarding, dito sa baba, dito tayo ng certification exam dito sa baba. Kapag napasa natin itong certification exam na to, hopefully mabigyan tayo ng task dito sa Remotas kasi maraming nag-comment dun sa previous na video ko na wala pa silang task. So sa ngayon, hopefully nga mabigyan tayo ng task dito sa Remotas. So pili tayo ng ano yung makaya nilang na task yung pipiliin natin. Yung kaya nilang yung sagutan para makapasa tayo. So ang napili ko ay itong 3D Gen Text Faithfulness Evaluation. So, kung basahin nyo lang ito guys. Continue nyo. Basahin. Kung hindi nyo maintindihan, basahin nyo lang yung description niya. 3 factors to consider while evaluating. So, basahin nyo yan. Identify, color, para maintindihan nyo ng mabuti. Dapat basahin natin to. So, dito sa sa baba, mayroon things lang. Number 3 is style. Composition. Number 4, composition. Composition is relative composition between interaction and in relation to what described in the text. So, ito i-accept po natin itong cookies. So, continue. So, pag continue niyan, hopefully mapasa natin ito guys para mabigyan tayo ng task dito sa 3D nito, 3D Gen Text Faithfulness. Ito yung training nila. So, continue. Then, Hello tool is the tool while using to evaluate this task. The site you will using is RT. We will further explain how to use it. So, continue. Then, i-click nyo yung, ito na yung niya, example, 3D color, anong kulay, anong animation na siya, ayan. So, continue nyo until let's compare good versus bad example. So, ito, bad example, good. Red baseball bat. Yung tanong kasi, red baseball bat kung pula o ano. So, ito yung kids playing basketball. So, animation or animated or
ano, style, the style of this image is animated, the style of this image is realistic, animated or realistic, yung style niya. So, basahin nyo lang yan guys. Tapos, dito sa baba, scroll down nyo lang. After scroll down, i-continue nyo. Ito, last ito, i-continue. Then, mag-start na tayo sa ating question. Mayroon silang multiple question. Multiple choice ito guys. So, what factors should you consider while evaluating a task? So, mamili ka na ng tamang sagot diyan guys. Hopefully, makapasa tayo dito. So, ang pinipili ko ay identify style, composition, color. Ito yung pinipili ko. Then, continue. Then, should lighting be considered in the evaluation? So, parang true. True yung pinili ko. Consider this prompt a black acoustic guitar. What is the type of ear found? Itong image na to, hanapin mo yung kanyang error. So, anong color? So, color error kasi yung hinahanap hindi brown kasi yung guitar. Consider this prompt a man curling a dumbbell. What is the type of error found? So, yan. Sagutin na natin to guys kung ano yung identify error ba, composition error, color error. Yan. Tingnan nyo mabuti yung image kung ano yung mali. So, ito yung ginagawa, identify yung ko. What is the correct prompt for this asset? So, ang pinili ko dito ay ang realistic boxing match between two boxers. One has red gloves and the other what is the correct or wrong? What is the correct prompt for this asset? So, two cartoon whales swimming in the ocean, two dolphins, two realistic whales, two cartoon whales. Ito yung pinili ko. Then continue. So, pag continue, what is the correct prompt for this asset? So, ito means playing chess. A chess between the old man and the kid. A chess match between the old man white, a bird, and a kid with a red t-shirt. So, ito yung pinili ko sa. Then, consider this prompt. A dog sleeping with a toy on his head. So, wala namang toy sa kanyang head. So, ito nasa, identify error. Identify error. Yata, composition error. Composition error. What is the correct prompt for this asset? So, animated frog with jumping across a pond. Ito guys, last question yata to. At tingnan natin kung makapasa tayo nito. So, okay, continue. Yes, pumasa tayo guys. You passed the certification exam 3D Gen Text Faithfulness Evaluation Accuracy 77. So, continue. Click din to continue. So, hopefully mabigyan tayo ng task dito sa ano na to. Training natin ito na 3D Gen Text. Madali lang sagutan itong task na to. Mabigyan tayo ng task. Ito. So, yan. Pumili lang kayo sa baba, guys. Mayroon mga ano lang sa kaya nilang na gawing task din. Don't forget to like and subscribe, guys. Ang channel.